Mga ka-farmers, ibibinta na lang namin itong mga itik namin. Napagdesisyonan namin ng asawa ko na ibinta na lang natin ito kasi sobrang busy na natin, hindi na natin kayang alagaan. Nangingitlog na itong mga itik natin mga ka-farmers. Sa kabubuan, ito ay nasa 81 heads including na yung mga lalaki. Bale 72 yung babae at saka siyam ang lalaki dito sa kanila mga ka-farmers. So ibibinta namin ito dahil alam nyo naman, napaka-busy na natin. Hati ang trabaho natin sa farm at saka sa ating pagka-pulis. Hindi naman natin pwedeng pabayaan ang trabaho natin. Meron pa tayong tanim dito na talong, saging, at saka may manok pa tayo. So naubos na ang time natin. So kailangan na nating i-give up ang ibang projects natin. So dito sa itik mga ka-farmers, maganda naman ang kitaan dito. So dito sa akin, konti lang sila. Ang nangingitlog ito, almost 70% ang itlog ng ating itik na ito. So bagman sa looban natin mga ka-farmers, pero kailangan talaga na i-give up natin yung iba. Kasi hindi na kaya ng katawan natin. Sabi ng misis ko, hanin natin yung daming alaga kung magsakit lang naman tayo. Hindi naman natin pwedeng ipaubaya ito sa tao kasi kung kukuha pa tayo ng tao na mag-alaga sa itik na ito ay malulugi lang tayo. Kasi kunti lang naman ang return of investment natin dito. Pure na feeds pa ang pinapakain natin na duck layer. Okay lang sana kung pinapagala lang natin. Pwede tayong kumuha ng tao na mag bantay dito. So ito, isang business na namin ito pinapakain bawat araw. Bali lahat na pakain namin sa buong araw ay ibinibigay na lang namin ng buo. So meron tayong buyer dito, may prospect na tayong buyer. Ang bili nila dito ay 250 pesos per head lang. So hinihintay lang natin kung kailan nila kukunin ito mga ka-farmers. Ang edad ng itik natin na ito mga ka-farmers ay ano pa lang, bata pa ito. Siyam na buwan pa lang ang edad nito at nangingitlog na sila. Hindi na lugi ang bibili dito kasi nangingitlog na sila. Pagdating doon sa kanila ay bibigyan na lang nila ng pagkain, ng duck layer at tuloy-tuloy ang pangingitlog nila. And then itong kulungan natin mga ka-farmers. Yan, ito ang kulungan ng itik natin. Ang gagawin natin dito ay dito na lang natin alagaan ang ibang mga native natin na manok. Gagawin natin itong bahay ng ating mga breeders. Mag-focus na lang kami sa native chicken mga ka-farmers at saka sa tanim namin na lakatan at saka talong. Kasi yung misis ko busy naman doon sa bahay, meron kaming grocery store doon. At saka kapag wala akong pasok, siya ang nagbibigay ng pagkain dito. At saka kung off duty ko naman, ako naman ang nag-aalaga dito. And then meron pa kaming fish pond na inaalagaan. So yan. So yan, kailangan talaga natin mga ka-farmers na pumili. Kailangan nating mag-give up. Ginawa ko ang project na ito para makatulong sa ating hanap buhay. Pero kailangan talaga natin na mag-give up. So siguro babalik ako sa pag-aalaga ng itik kapag maayos ng lahat. Kapag siguro after retirement na lang natin. Medyo matagal pa mga ka-farmers, pero babalikan natin ang project nito kasi mahal natin ang pag-alaga ng sari-saring hayop.